Magandang umaga po sa inyong lahat. Kagagaling ko lang po sa probinsya dahil ako'y nagbakasyon. Well, hindi naman po talaga bakasyon dahil marami ring nangyari in that 2 weeks na bakasyon ko. Una sa lahat ay nag-attend po ako ng homecoming sa Seminary High School. Yung mga kabatch ko, medyo nagsisitandaan na, medyo matataba na rin. Tapos ayun, kami ay meron ng mga gray hairs. Tumatanda na. Yung iba okay ang buhay, yung iba medyo may problema. Isa yun sa mga nagawa ko, bumisita sa seminary. Tapos, naligo din ako sa dagat. Tapos, bumisita po ako sa dati kong parokya. Ano pa? Bumisita ako sa amin, sa bahay. At bumisita ako sa isa pang dati kong parokya na malayo. Nag-attend ako ng installation ng kaklase ko dahil siya ang naka-assign ngayon doon. Well, isa lang po ang masasabi ko sa lahat ng ito, kahit may problema man, ang husay ng Diyos. Ang husay ng Diyos. Tamang-tama, ngayong araw, ang ating mga pagbasa po, dalawang bagay po ang binibigyang diin, ang misteryo po ng buhay at kamatayan. Ang misteryo ng buhay at kamatayan. Unahin natin ang buhay. Today, God would like us to remember the value of life. Ang kahalagahan ng buhay. Ang kahalagahan ng buhay. Sa aklat ng Genesis, makikita po natin yung creation story, kung paano nilikha ng Diyos ang lahat. Kung paano nilikha ng Diyos ang lahat. Nilikha niya yung dagat, yung mga bundok, yung katabi nyo, nilikha niya. Ako, nilikha niya. At masasabi nating ang ating Panginoon po ay Diyos ng mga buhay at Diyos ng buhay. Diyos ng mga buhay at Diyos ng buhay. Sa first reading ngayong araw, the Book of Wisdom beautifully puts it. Anong sabi dito sa Book of Wisdom? First reading. God fashioned all things that they may have being. Ibig ko sabihin ng being, exist, para mag-exist. Ano pang sabi? And all the creatures He created are wholesome. Maganda po. Maganda po. Wala pong pangit sa nilikha ng Diyos. Wala pong pangit. Kaya, walang kailangang enhance. Yung katabi nyo, maganda. Lahat ng nakikita nyo ay maganda. Dahil Diyos ang lumikha dyan. Ano pang sabi? Ito maganda. God formed man to be imperishable. Imperishable. Nilikha niya tayo in His image and likeness, just like Him. Imperishable. So ito po ang good news today. Tayo pong lahat ay nilikha ng Diyos in His image and likeness. Perfect in a way. That's good news. May buhok ka man o wala, maganda ka. Nilikha ka ng Diyos. Mahusay po ang Diyos. Secondly, punta naman tayo sa kamatayan. Death. Ito, klaro po ha. God did not create death. Hindi po Diyos ang gumawa ng kamatayan. Anong sabi sa first reading? Well, if you go over even 100 times sa aklat ng Genesis, yung creation story, walang nakasaad doon na God created death. Wala. Walang nakasaad doon. Sa first reading sa Book of Wisdom, sabi, by the envy ng diablo, death entered the world. Sabi ng isang pare, magkaiba po ang jealousy sa envy. Jealousy is
I like what you have, I'd like to have it too. That's jealousy. Envy is different. I don't like you to have what you have. Gusto ko ako lang mayroon yan. That's envy. Sabi ng pare. And yung kamatayan po pumasok dahil dito because of envy. But alam niyo po, kahit ganun pa man, ang demonyo po, ay ang diablo, is not way wiser than God. Ang diablo po is not way more powerful than God. Dahil through Jesus, He conquered death. Dinaig ni Jesus ang kamatayan. Well, mas may kapangyarihan po ang Diyos sa kamatayan. Sa gospel natin today, makikita po natin yung, narinig po ninyo yung kwento about Jairus' daughter that Jesus raised. Muling binuhay ni Kristo. We see God's graciousness, ano? Binuhay niya, tapos yung isang may sakit, gumaling. Humipo lang sa kanya. Makikita natin yung graciousness ng Diyos, ang husay ng Diyos. Ang husay ng Diyos. Makikita natin yung pagmamahal ng Diyos. Ang Diyos natin ay Diyos ng buhay at Diyos ng mga buhay. Kaya nga po sa second reading, after realizing all these things, na mahusay talaga ang Diyos, God is gracious, si Saint Paul, he calls us to be gracious as well. Anong sabi ni Saint Paul? Ang Diyos po, He became poor so you might be rich. He became poor so we might be rich. Ano pa ang sabi? Whoever had much did not have more, and whoever had little didn't have less. Alam niyo, pag ang community ay gracious, lahat po ay sapat. Yung mayroong sobra, ibibigay sa iba na medyo kulang, yung may kulang naman, ako, sapat na lahat. There is balance. Nagkakaroon po ng sapat. And so today, after realizing all these things, that God is truly mahusay and truly gracious, let us be thankful to God. Let's be thankful to God. Let us appreciate the sacredness of life. The sacredness of life. In what way? St. Paul is reminding us, by being gracious to others. Ang Diyos po natin ay Diyos ng buhay at Diyos ng mga buhay.